Alright, good day mga brother, at nandito tayo ngayon sa Florida Blanca, which is magpapa-undercoat tayo ng ating BYD SL6. And yun nga, anong reason bakit magpapa-undercoat tayo? Syempre para maprotektahan yung mga pang-ilalim natin. So nakita ko to si Momoy Undercoating Specialist through online kasi nagsa-search ako. Then yun nga, lumabas na siya and nag-inquire ako. Then tinignan ko mismo yung page nila para syempre para tignan natin kung legit or ano. So itatry natin ngayon at yun na nga, ibibigay ko yung review nito. Pero mga brother, hindi po ako bayad dito sa Momoy Undercoating, no. So i-ano natin, i-showcase lang natin yung kung ano yung kanilang mga serbisyo. So yan mga brother. So ito po yung kanilang bay. Ayan, yan yung kanilang mga lifter. So lifter bay nila. So wala silang ibang service dito kundi undercoating lang. So talagang nag-focus sila sa undercoating para yun nga, ma-focusan nila yung ganitong serbisyo. So yun lang naman. Basic lang katulad dito expander. Alright, so first thing na ginawa nila is chinek nila yung mga pang-ilalim ng ating unit. And sinabi ko din sa kanila na weeks pa lang sa akin yung SL6 natin. So definitely walang rust yung ating mga pang-ilalim. Pero meron akong portion na nakita na merong kalawang at hindi ko din alam bakit. Pero nandiyan na yan. So tinuro ko lang kung saan yung may kalawang. And ayun. So ngayon, in-underwash nila yung ating pang-ilalim. So sa mga nagtatanong kung po pwedeng i-underwash ang EV, definitely yes, kasi waterproof naman yung ating mga pang-ilalim kasi certified, ano ba yun? Yung parang IP67 certified siya. So waterproof yung mga pang-ilalim natin. Kasi sabi rin nung agent doon sa BYD is kahit daw baha po pwede naman siyang ilusong, wag lang ganun kataas. So ayun mga brother, no. So continue tayo. So ito yung mga binaklas dun sa ilalim. Alright, so medyo marumi siya. So weeks pa lang sa akin yan, medyo marumi. What more pa yung mga 6 months na or 1 year na. So definitely mas marumi pa dyan. Alright, so after na underwash, so binlower nila lahat ng part para mabilis nga matuyo yung ating pang-ilalim. So ayan, sinuputan para hindi mamantsahan yung ating paint. Alright, so sinisecure lang. Yes. Alright, so after nun, binalutan yung mga tawag niyan, yung mga brake natin. And yung mga dapat balutan din na iba, katulad ng mga socket, yung ibang, yun sa ilalim ng makina, yan, hindi naman kailangan tamaan ng undercoating yan. So itong sa battery naman, hindi na nila, yung cover yan eh. So hindi naman na nila binalutan yan dahil yun nga, not necessary naman na kailangan balutan. So ang sabi nila is hahaguran lang nila ng isang coat lang yung cover ng battery. So may mga portion dito na gagawin nila is i-double coating nila. At yun nga, hindi lang single coat. Ang single coat lang yung ating battery part. So double check kung nailagay na lahat ng dapat ikuberan. Ayan. Alright, ang husay mga brother. Galing. So, yan, start na. And may kwento lang sila sa akin mga brother, no. So, yung ibang mga EV, mas malalapad yung coverage nung, lalo na yung full EV, malaki daw yung battery talaga compared dito sa SL6 kasi naman syempre doon sa range na tinatakbo ng mga full EV, mas mahahaba compared dito sa SL6.
So yun na nga, mabalik tayo. Alright. So yan. Pati mga sulok-sulok yan mga brother. Kailangan na undercoat. So yan. Alright. So yan na, double coat na. Kasi alam nyo ba mga brother, doon sa may yan sa gulong, yung fender niya sa loob is parang cotton. So hindi nila binugahan yung part na yun. So yun ang sabi nila sa hindi nila binugahan kasi nga cotton siya. So depende lang siguro sa may-ari kung gustong pabugahan. Alright, so finish. Ang ganda mga brother. Protected na yung ating investment. Ang husay. Yes. Alright. Galing. Nice, nice. So ito mga boss, natapos na po. Ayan, tapos na. So kinoveran po yung mga dapat na coveran bago bugahan. Ayan. Alright, nagpa-high temp po tayo ng ating tambucho. Tapos ayun, yun lang naman, kinoveran yung mga dapat coveran ng mga boss. Alright. Tapos ito pong sa battery, ang ginawa po nila is isang buga lang to, isang hagod lang. Hindi na po nag-double coating. Nag-double coating lang dun sa mga bakal-bakal na to sa gilid. Ayan. Kung mapapansin ninyo, ito po yung mga undercoat ng mga kasa. Then ito po, wala pong undercoat ito. So gusto lang natin protektahan yung ating investment mga boss, no? Alright. Alright. So, cover din yung engine. Ayan, kung mapapansin nyo. Then cover yung mga socket na yan, na-coveran po lahat dyan. Ayan. So mamaya tatanggalin na lahat yan para makita din natin mga boss. Alright. So ito na mga boss, tapos na, natanggal na yung ating mga cover dyan. So makikita nyo, very nice and clean mga boss, no? Alright, ayan. Ang galing, di ba? So actually pagkatapos niyan, chinek ko dun sa dashboard ko kung baka may lumabas na check engine. So wala naman. So all goods, all set. Ang ganda mga brother. Very recommended to mga boss. So sa mga ayaw magpa-undercoat ng kanilang SL6 or any BYD or any EV, nasa sa inyo naman yan, discretion pa rin ng may-ari mga boss. So ayan, naibalik na lahat ng pwede na maibabalik. Alright. Last check. Ganda. Thank you very much. Have a great day and God bless Philippines.